Sa panahon po ng pagdami ng social media influencers, kabilang na ang kursong content creation sa mga inaalok ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Sa pamamagitan umano nito, magiging profesional ang sektor at maiiwasan ang fake news. Nagpapatrol, Victoria Tulad. 4 na taon na ang content creator ang 19-year-old na si Athena Joyce Apolinario. Beauty products, sayaw at buhay kolehiyo ang karaniwan niyang content. Noong una ay for fun lang ang paggawa nito. Pero ngayon, kumikita na rin si Athena sa kanyang posts. May mga nag-reach out po sa akin ng mga local brands na i-endorse ko raw po yung mga products nila. Nakakakuha po ako ng konting commission. Pandagdag sa school po, para po sa miscellaneous. Source of income rin ni Karen Torres Basco ang pagiging content creator na 8 taon na niyang ginagawa. Madalas, kasama niya ang anak sa pagsushoot. Nagiging bonding pa namin nung anak ko. Nakakapag-adjust ako kung kailan ako mag-work, kung kailan ako mag-shoot. Kahit nag-e-enjoy sila, hindi madali ang paggawa ng content dahil kailangang pag-isipan ang execution at editing. As a content creator, dapat alam mo kung ano yung message mo, ano yung niche mo, ano yung gusto mong pakita sa vlog mo or sa content mo. Hindi lang yung just because it's yung nag-hit, nag-viral. Ngayon, itinuturing ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang content creation bilang key employment generator o isang sektor na nagbibigay ng maraming trabaho. Dahil dito, nakipagtulungan ang TESDA sa kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas sa paggawa ng kurso tungkol sa content creation. They were the ones who requested TESDA to develop the standards. So they want to professionalize the content creators, to prevent proliferations of fake news, to have a standard and best practice for content creation. Inilunsad ang kurso tungkol sa content creation noong December 2023. Pero sa ngayon, iisang paaralan pa lang sa buong bansa ang nag-apply para sa registration. Umaasa ang TESDA na madaragdagan ito at masisimulan na agad ang mga klase. Pangunahing ituturo sa kurso ang paggawa ng social media content. We wanted to establish really the competencies of a person if he faces people and he does social influencing. Yung competencies on research, competencies on translating mga concepts, and of course yung yung marketing your content. Ituturo rin ang computer operations, entrepreneurial skills, at occupational safety and health work practices. Walang educational requirement para sa mga mag-e-enroll. Kailangan lang edad 15 pataas. Depende sa paaralan kung magkano ang magiging tuition, pero pwede rin itong ialok for scholarship. Magtatagal ang kurso ng 140 hours o 17 araw. Magagamit naman ng course credits kung magpapatuloy ng pag-aaral ang estudyante sa kolehiyo. Para kina Athena at Karen, malaki ang maitutulong ng kurso sa content creation. Matulungan po ako na paano mag-time management since nag-aaral po ako habang nagka-content creator, and yung sa editing po para po mas mapaganda yung pag-e-edit. Kung meron kasama sa instructions nila, sa manual nila na hindi ko pa alam, I would love to learn that. Maaaring bisitahin ang website ng TESDA para sa iba pang impormasyon tungkol sa kurso. Victoria Tulad, ABS-CBN News. Sa pagbabalik ng